diskriminasyon sa kababaihan, gender pay gap, and glass ceiling. Magsisimula tayo sa diskriminasyon sa kababaihan. Ang ganitong uri ng diskriminasyon ay kadalasang nagmumula sa patriarchal na sistema. Isang sistema kung saan mas binibigyang halaga ang lalaki kaysa sa babae. Ang unang halimbawa nito ay ang gender pay gap. Ibig sabihin, kahit magkapareho ang trabaho ng lalaki at babae, mas mataas pa rin ang sahod ng lalaki. Halimbawa, si Maria at si Juan ay parehong accountant staff sa isang kumpanya. Parehong 8 oras ang kanilang trabaho, ngunit mas mataas ang sweldo ni Juan. Pangalawa ay ang glass ceiling. Ito ang di nakikitang hadlang na pumigil sa mga babae na maabot ang mataas na posisyon dahil sa maling paniniwala na ang babae ay mas emosyonal at hindi makakayang mamuno. Double burden and victim blaming. Ang ikatlong uri ay ang double burden. Ito ay isang sitwasyon kung saan inaasahan ang babae ay mag-aasikaso pa rin ng lahat ng gawaing bahay kahit nagtrabaho na siya ng buong araw. Halimbawa, pag uwi ni nanay mula sa trabaho, kailangan pa niyang magluto, maglinis at mag-asikaso ng mga bata habang nagpapahinga naman si tatay. Ang pang-apat ay ang victim blaming, kung saan sa halip na sisisihin ang nang-abuso, ang damit o ang ugali pa ng babae ang tinitingnan at pinagtatanong. Halimbawa, tinatanong ang babae na, bakit ka kasi nagsuot ng ganyan? O ikaw naman kasi nag-iisa kang labas ng gabi. Ito ay mali. Hindi kasalanan ng biktima ang pang-aabuso sa kanya. Diskriminasyon sa kalalakihan. Hindi lang ang kababaihan ang naapektuhan, ang kalalakihan din ay kinakaharap ang diskriminasyon. At madalas itong hindi napapansin dahil sa konsepto ng toxic masculinity. Ang maling ideya na ang lalaki ay dapat laging malakas at hindi dapat magpakita ng damdamin. Ang una ay ang emotional suppression. Ang stigma na kapag umiyak o nagpakita ng kahinaan ang lalaki, tinatawag siyang mahina o bakla. Halimbawa, si Carlo ay namatayan ng ama. Gusto niyang umiyak pero sinabi ng tito niya, "Lalaki ka, huwag kang umiyak." Ito ay mali. Lahat tayo ay may karapatang magpahayag ng damdamin. Ang pangalawa ay ang stigma sa propesyon. Diskriminasyon sa mga lalaking pumipili ng trabahong tradisyonal na para sa babae. Halimbawa, si Kuya Ryan ay nag-aral ng nursing. Maraming nagsabi na, bakit ka pumasok na dyan? Para sa babae yon. Walang trabaho na may kasarian. Ang sino mang may kakayahan ay may karapatang pumili. Ngayon naman, ang ikatlong grupo na apektuhan ay ang LGBTQ+ community. Sila ay nahaharap sa tinatawag na SOGI-based discrimination. Diskriminasyon batay sa sexual orientation, gender identity at expression. Ang una ay ang marginalization. Hindi tinatanggap sa trabaho o pinapaalis sa paaralan dahil lang sa kung sino sila. Halimbawa, si Alex, isang qualified applicant at tinanggihan ng trabaho nang malaman ng employer na siya ay bakla. Hindi dahil sa kakayahan niya, kundi dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Pangalawa, ang hate crimes. Pisikal na karahasan na dulot ng homophobia o transphobia. Pangatlo, kakulangan sa legal na proteksyon. Sa maraming lugar kasama na ang Pilipinas, wala pa ring batas na nagbibigay ng LGBTQ+ ng parehong karapatan, tulad ng karapatang magpakasal. Dahil ang Pilipinas ay isang relihiyosong bansa at may mga kulturang pinipreserba.
At ang panghuli ay ang microaggressions, tulad ng dead naming o pagpilit sa kanila na magbihis ng hindi naayon sa kanilang pagkakakilanlan. Halimbawa, ang pagtawag pa rin sa isang transgender na babae sa kanyang lumang pangalan. Ito ay isang anyo ng diskriminasyon kahit na mukhang maliit lamang. Kaya naman, bakit mahalaga ang pag-unawa sa lahat ng ito? Dahil ang diskriminasyon ay lumilikha ng pagkakabahabahagi sa ating lipunan. Nagdudulot ito ng mababang pagtingin sa sarili, kawalan ng trabaho o kabuhayan, limitadong access sa edukasyon, at kalusugan at trauma. Ang bawat tao, babae man, lalaki o miyembro ng LGBTQ+, ay may dignidad at karapatang igalang. Ang unang hakbang tungo sa pagbabago ay ang pag-alam, at iyon ay ang ginagawa natin ngayon.